May buntag otros tanan. Kani nga si Mana, video nagbisi mi. Kay naay conference dito sa Valencia City. Ang conference iya sa mga pastors, sa mga workers, unya ang nag-attend 432. 432 ka mga pastors sa mga workers. Unya nagapasalamat ko sa Ginoo sa iyang kaayo kay ako worried man ko kay wa pa nabutang sa announcement nga dako ba. Pero salamat sa Ginoo nga nay 400 sobra ka mga pastors na nag-attend. Unya nagapasalamat ko sa Ginoo kaya ang among na-discussan dito mga butang nga importante. And so we praise God for His goodness. And by the way, ingon mi magpili na po ng bagong officers. Unya pagpili karon kay mag-eleksyon na yung mga isang nga pastor. As isa lang. Kamo lang gyapon. Ana, butaran to na ako lang gyapon sa presidente nila. Nga bago ra mo ko sa Bukidnon. Anyway, salamat sa Ginoo sa iyang kaayo. And then sunod ka tuig wala sa conference tungod sa ato nga kanang Mindanao conference sa ato mga pastors sa mga workers. Unya, ampuan tato please ka kanang Mindanao conference mahimo nato sa Balay-Balay, and then we can do it cheaply and people can come and attend that. So magsusa Ginoo ko nga buntag, nagapasalamat ko siyang kayo sa atong mga kinabuhi. Kaya nakibalo ko nga kita nga tanan, niya din para sa pamati sa pulong sa Dios, di ba? So kita nga niya din karon nga buntag, niya uban sa ato nga kasing-kasing nga nagauban o nagasulti ang Ginoo, panlangini ko. Ang nagwali dito sa Valencia, si Pastor Ben Saroma. Nagapit sa dinig kahapon, kaya wa pa siya kung nakapit sa simbahan sa Bethel. Pagsulod na kahapon, din siya nga, nagtanga sila, nakuha mo din na sunod na ni. Nako, Brad, ayaw na nagtanga, hindi na. Sunod lang, tawa na lang. Unya, ikadwa nga nagwali, Pastor Norman nga kuan, nga kanang sa Gubay, taga Manalog. Ay ko katulungan nagwali si Pastor Amor taga Camp Phillips. Pero kibalo mo usa among project nga una-unaon karon nga dako. Ang among una-unaon karon ngani nga kung pwede ihatag sa Ginoo sa ato makahimo tag usa ka property para sa EFBCP. Kana siya nga property naa na sila butang karon sa plano. Wala na ma-approve. Kung naay plano karon nga kung mapwede makasulod, isulod na sa property sa likod sa kaamulan. And they're planning to put it there, mga 3 hectares. Kanadi na. And so yung una mo, karon po ko nakibalo din ang AFBCP, dili na organize sa Bukidnon, dili sa ubang nga lugar. Bukidnon na organize. So nato nga, sige, pangitahan ito paagi, nga ma-organize nato na siya ang atong AFBCP, and then we can put a property here in Bukidnon. Ang tag-iya sa property, nga taga Manalog, siya pastor, ang puan nato, nga ma-approve ding among claims. Para nga mabutang nato ni dina. And so siguro ako sa ampuan nato. Wa may imposible sa Ginoo, di ba? But I would like you also to pray please. Kada ko na nga property ang ilang istoryahan. And so, kung mahimo nato na ang pinakamaayo nga may tabo dinhi sa ato sa Bukidnon. Because you know what? Ang pinakadako o pinakamaayo nga lugar asa mabutang na siya dinhi sa ato. Magadto ko sa mga lugar lisod man mangitag property. Lisod mangitag yuta dinhi sa ato sa yundra basta ilhan nimo mga dato. So, mao nang atong himuon dinhi sa Bukidnon. And so may sa Ginoo kani nga buwan, nagawanahuna mi sa paglas sa mga wali nga nanungod sa grasya sa Ginoo, the grace of God. Now, I know that you have heard this sermon so many times, but I want to put it back to you this morning and let you learn new things, or maybe old things, or just enlighten your hearts of what we are saying here. And so, may sa Ginoo, ang ato nga pag-wali ka ang buntag, makita nato sa libro ni Hosea. Hosea chapter 1, please. Hosea, okay? Kani siya nga libro, gisulat sa usa ka propeta sa Ginoo, ang iyang ngalan si Hosea. And then so, ang ato makita is this, ang topiko is this, what is grace? Unsa man nato makita sa grasya sa Ginoo? Now, of course, may nga, grasya ba sa Ginoo, nga wa mi disgrasya. Pag sumpay-sumpay, raman nato nga pulong, wa man ka-define gyapon. Wa mi disgrasya mo ni maayo mong grasya. Mo na gyapon na siya. Wa na itong gilantaw kung unsa gid ang kapulugan niya nga pulong. And so as we go on, makita nato nga kaning pulong nga grasya, duha ni sa kapulong nga masumpay nimo, grace and mercy. Grace and mercy. Now, as far as we know, may definition siya nabutang din na. Igo din na, grace the biblical context. It is often understood at the unmerited favor and love of God toward humanity. The term grace is derived from the Greek word which is charis.
which conveys the idea of kindness, favor, and goodwill. Mao nang atong nantawon nga makita nato sa pulong sa Ginoo. Nga ang kaayo ni sa Ginoo nabutang na sa iyang grace. Grace. So, I know nga daghan tindi sa balay-balay mga anak nato nang ganda tong grace, di ba? Inawat pa dili ba disgrace? Na ako isa ka bata sa una sa kapis na ko, Grace, ang imo ngalan is a very good name. Don't ever tarnish it. Ayaw gimo nga disgrasya. So mga Isus sa Ginoo, ang grasya nabutang din na bilang atong kaayo. Now, so unmerited favor from God. What is an unmerited favor from God? And so as we look at this, we're going to look into the book of Hosea, please. Now, look at verse 1. Hosea chapter 1, verse 1. Nagaingon, the word of the Lord that came to Uzziah, the son of Beri, in the days of Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah, the kings of Judah, in the days of Jeroboam, the son of Joash, king of Israel. Now, mga Isus sa Ginoon, kanisa nga panahon, mao na ni panahon bitaw nga nabahin ang Israel, na northern kingdom, na southern kingdom. So, nabutang din nga duha ka partition. Ang number one na partition is that the partition in Judah. And the second one is in Israel. Ang sa Judah nga part, nabutang din na ang mga hari si Jotham, Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah, kings of Judah. And sa iya sa Israel, makita natin na ang ilang hari sa Israel, mo si Joash. Mga Isus sa Ginoo, makita natin din nga ang kaayo sa Ginoo nasa ila. But look at verse 2. Ingon na pulong sa Ginoo. When the Lord began to speak by Hosea, the Lord said to Hosea, go, take yourself a wife of harlotry and children of harlotry, for the land has committed great harlotry by departing from the Lord. Ang usa ka translation dili sa usa ka King James version niya, a woman of whoredom. A woman of whoredom. Now, si Hosea, usa ka alagad sa Diyos. Usa sa mga propeta sa Ginoo nga gigamit niya. But look at this. Giataga sa sugo nga haskang disura. Ingon sa Ginoo siya, Hosea, you go and find a wife. And then, you find a wife among the harlots, among the people, the ladies that sell themselves for fun. Mga Isus sa Ginoo, di ba? Sa pulong sa Ginoo, naayusada ka pahina nga nagasulti ang propeta dili maminyo sa usa ka harlot or kanang war. Di ka pwede maminyo. Pero kani siya gisugo sa Ginoo nga magminyo siya. Now, ang istorya is goes this way. It's either nga kaning iyang asawa harlot na kadaan o diya gibinyuan niya. Magminyo nila, ang iyang asawa naghawat pagka-harlot. Or ikaduha nga possibility is this. Ang iyang asawa, pagbinyo nila, dili pa harlot, dili pa prostitute. Pero samtang nagadugas ng binyo, ang iyang asawa nagawa siyang pamilya, unya nahimo siya nga prostitute. Muning duha ka possibilities. Now, dili na kami bawa nung usag yun ang kaulugan niya na, pero nga mag-iso sa Ginoo, dili sayon nga dawaton ka nga sugo sa Ginoo sa iya. Because we know that a prophet can never marry a harlot. But it goes this way. Ingon na pulong sa Ginoo. Hosea's name means salvation in Hebrew. Ang yangalan, kaluwasan. The name is derived from the Hebrew root word, which is Vasha, in which this signifies the deliverance and rescue in the Bible. Hosea is a prophet whose story is primarily found in the book of Hosea. Yang ngalan, grabe yun, kaluwasan. Ang yang ngalan nabutang mga kumadunggan ng ngalan Hosea, they know that's salvation from the Lord. So, nangasawa si Hosea, and then nahitabo ni Ani. Nangasawa siya sa usa ka babae nga dili unta niya makasawa. And so, what happened now is this. The name Hosea symbolizes God's relationship with Israel, emphasizing themes of love, faithfulness, and redemption, despite Israel's unfaithfulness
His life is and prophecies illustrates God's enduring love and the call for repentance. Makita nimo din na nga ang iyang ngalan pa lang, ang iyang ngalan. Makita nimo nga ang Ginoo nagbutang dina sa iya. Gibutang iya ngalan, gibutang siya nga apapita sa Ginoo, ginagamit sa Dios. Unya ang iya gisugo sa Ginoo. Hosea, pagminyo og kanang babay nga harlot. Or sa ato pang nga istorya, pangitag babae nga prostitute. Unsa ka no? Kung sa atong panahon karon nga atong panahon karon, naiusa sa atong pastor nga suguon sa Ginoo, "Hoy, Mr. Luminang, pangitag harlot." Na, mabungkag mangita bay. Kisa mo tuo nga ang Ginoo magsugo ang mangitag harlot or prostitute. Wala, di ba? Pero si Hosea nagtuman sa Dios. Unya nagpangita sa isa ka babae nga ana yang status. And so as we go on, ang first nato nga makita is this: Gomer's first experience of grace. Ang kaayo sa Ginoo nga nag-abot sa kay Gomer. Look at this. Verse 2, ingon sa pulong sa Ginoo. I'm going to read verse 3. So he went and took Gomer, the daughter of Diblaim, and she conceived and bore him a son. And the Lord said to him, "Call his name Jezreel, for in a little while I will avenge the blood of Jezreel in the house of Jehu, and bring an end to the kingdoms of house of Israel." Now, ang ipangasawa ni Hosea, babae nga iyang ngalan si Gomer. Gomer. Now, yung classmate ko sa iyang ngalan si Gomer. G-U. Kani siya is O. Si Gomer, usa ka babae nga kundi sa prostitute sa pagsugod, nabutang na sa influence sa mga prostitute. Kundi man sa harlot sa una, nabutang na sa nakita na kung sa paghimo ni mga tao. And so si Gomer, ang makita nato, kapag minyon lang niya kay Hosea, it was a new start. It was a beginning of a brand new relationship. It is a brand new relationship nga makita niya nga ang Ginoo diay nagahatag og kahigayunan nga makasugod ka og bago bisag unsa pang imong mahitabo sa kinabuhi. And so this is what we do. We do now. We know that people around us are looking at us, and then we tell them, you can start new. You can begin new. You can start new. Ang ato makita nga kita nga mga katawhan, mapakita na sa mga kinabuhi, kita nga mga tao, pwede makasugod og bago. Just like Gomer with Hosea. But look at this. Nagasugod na pulo sa Ginoo. Unyang sunod lang may tabo dito is that nanganak sila. Nanganak sila. And so, Gomer's name is the wife of Hosea, the prophet, symbolizing Israel's unfaithfulness to God. The relationship serves as the metaphor for God's love and mercy, despite Israel's infidelity, which is found in Hosea chapter 1, 2, and 3. Mo ni makita nato nga si Hosea di ay makita na nga nasa Ginoo. Si Gomer layo sa Ginoo. Unya si Hosea, gipakita si Gomer, ginabalik sa Ginoo. Giyataga siya bagong start. It was a new start for the faithfulness of God. And so, unsa man itabo sa ila? The next thing is this. We know that Gomer was a woman of whoredom. Nahitabo nga si Gomer day. Now, I know that sometimes there are places nga makita nato nga na mga babae nga ngani. Na one time, gidala ko sa akong uncle na katabi sa Olongapo City. Wala pa ito nakagawas ang military base sa Olongapo City. Gidala ko niya kanong street bitaw sa bangis sa base. Gidala ko na. First time ako nakita ang kanang nga lugar. Unya nakita na akong haskan daghan ang babae. Ang sinina, di na kutob. Di kutob mo? O sa silong, di kutob mo, di. Haskan mag-abot na unsa ba? Pero ang pinaka-importante nga nakita na ako nga ni, pagawas ni mo sa syudad, dito mga balay, kita ka dito mga bata nga puti, ang inahan Pilipina, makita ka mga bata nga itom, ang nanay Pilipina. But you know what? As you look at them, you can always remember, these are sons and products of those relationships that are not good. So mga iso sa Ginoo, makita nato nga si Gomer was a woman of whoredom. Wa kay mahimo sa iya. But look at this. The second experience of grace that Gomer experienced was this. Giyatagan sa Ginoo og mga bata nga maayo.
If you look at that, ang ato makita din is that si Gomer, pagpanganak niya, tulo ka mukha anak. Si Jezreel, si Loruhami, o si Loami. Ang tulo niya ka anak, wala man na nagsugod ng dautan, di ba? Bisag unsa pang ginahan pagsugod, bisag unsa pang nahitabo sa inahan, bisag unsa pa. Ang mga bata ang hamoson mo gawas. Inosente na sa gihimo sa inahan. Inosente, wa na kibalo. And so, Gomer was given 3 children. Ang tulo is Jezreel, verse 4. Ay kaduha si Loruhama. Ang ikatulo si Loami. Now, ang word nga law before Loruhama, law means not. So, not Rohama, not Ami. Now, in the own language before, Rohama means people. So, kana sa ngalan, gisulti niya, ikaw dong imong ngalan si not my people. Not my people. So, ingon ng Diyos, tawag ka na siya nga Loruhama. Itawag, Loruhama. Ang babae ni siya, Loruhama, you are not my people. Pero yung ani pa yun, ang pulo nga Lo-ami, meaning not love. Not love. Wala gipalangga. Pagkalisod ba kayo? Lantaan niyo please. The first thing here is this. Jezreel. If you look at that one there, Jezreel in the Bible, it signifies God saws and God will saw. It is a significant location mentioned in the Old Testament, particularly in the context of Northern Kingdom. Now remember, si Jehu, katong nagpatay sa katong Israel dito, sa asawa ni Ahab. Siya, ingon sa Biblia, si Jezreel, mauni siya mag-avenge sa pagpatay ni Jehu dito. And so, Jezreel was a man that was given to Hosea and Gomer to do something for the Lord. The second, Loruhama, as recorded in the book of Hosea, is a daughter born to the prophet Hosea and his wife Gomer. According to Hosea 1:6, the name signifies not love. Balis ka na ito na. Not love, not pity, not no mercy. In Hebrew, law means no or not. Rohama is derived from the word term reflecting compassion, mercy, and love. Thus, Loruhama names intentionally communicates a withdrawal of compassion from God's people. Luya, no? Imong asawa, prostitute na. Imong mga anak, di pagadawaton. Imong reputation, lahi pag yun. Luya kayo ba? Ang mga anak, wantay lamot ba? Look at this, the third one. Lo-ami, verse 8 and 9. Appears in the book of Hosea as a symbolic name given by the prophet Hosea to one of his children. This name means, not my people. According to Hosea 1:9, the directive is clear. Name him Lo-ami, for you are not my people. I am not your God. The phrase embodies the severing of the covenant relationship between God and the northern kingdom of Israel due to their spiritual unfaithfulness. Mga isuod sa Ginoo, pagkalisod ng kinabuhi. Pagkalisod. Igo na ito lagi nga ang pamilya sa mga nag-alagad sa Ginoo, dili sa yon. Si Pastor Ben sa Roma, nag-istorya sa amo. Sila kuno magsuon, nagsiyam sila ka magsuon. Tulo ka lalaki, pastor tanan. Unya sila nga mga pastor, naghuna-huna gid mga di unta pastor. Si Pastor Ben sa Roma, di gina sa mga pastor. Kay haskang lisura magyud. Haskang lisod gyud. Murag prayo sa ako, mga nakita na ako kalisod sa una ka panahon. Nako, di ko magpastor. Pero may iso sa Ginoo ngani. Ambot nga no magipaagi sa Ginoo ang mga pastor o ilang mga pamilya sa lisod ng mga dalon. Di ko kasabot nga na. Pero once they come out of those roads or those lines, they come out good. They come out good. Example, ang pastor na sa Kabangkalan, taga Leon, ang apelido is Catanos. Kadumuanan, di ba? Si Pastor Catanos. Siya nagpastor sa Kabangkalan Baptist Church. Dugay kay nga panahon. Ang tigulang nga pastor. Paghawa niya, pag-retire niya, ang nagkuha sa lugar, iyang anak po, mo nagpastor. Unya karon kay nga anak namatay naman, ang nagkuha, kanang apo niya, or pag-umangkon sa iyang anak, na nagpastor. Kaya ang pastor Klaus, pastor nga, ilang pastor, asawa mo na sa anak ni Pastor Inyon. So, ang makita nato ba, nga paano man nga mga anak sa mga pastor nini, nag-ayo man.
Ingon ni Pastor Boy, Pastor, kabalo mo? Ang sekreto sa pag-alagad nga kani nga mga tao nag-ayo sa Ginoo, pag-ampo. Pag-ampo. Ingon pa sa usa, kano man day, si Pastor Catanos, yun sa sila pag-ampo ang mga anak niya. Siya, ang nag-ampo, dili si Pastor. Ang nag-ampo, si Mrs. Pastor. Kada gabi ang asawa ni Pastor Catanos, mag-ampo na siya. Kung pag-ampo niya, dito sa mag-ampo sa kwarto siya mga anak, nga nagahigda na, tulog na. Kung mag-ampo sa kusog. Niya Ginoo, tabang. Ako mga anak, di sayon. Ako mga anak, lisod. Patabagi ko. Every night, you would pray that prayer, asking God for help. Asking God for help. Kada gabi. Ingon lagi sa ila, murag 4 o 5 lalaki sa iyang anak. O sarang wala nagpastor, punaagay mo sa ministry. Pagka ayaw ng pamilya. Pero dili sa yun. Ang makita nato ba nga, ang amahan maayong kinabuhi. Ang inahan maayo kay worker man. Ang mga anak asam na paingon. Siya kay Hosea, ang iyang ngalan nabutang sa ngalan sa Dios. Ang iyang ngalan nabutang nga agianan sa kaluwasan para sa Ginoo. Ang iyang asawa unsa man, si Gomer, prostitute. Si Gomer, ill repute. Si Gomer, dilip na tumabutang sa maayo nga pagkakimtangan. But look at this. Ang mga anak nila nga walay labot sa binuhatan ni Gomer, nabutang sa ill repute. Nabutang sa mga ngalan nga dili sakto. And so, unsa may tabo sa ila? Magigso sa Ginoo. Ang ato makita is this. Kading tuloy ka anak, gigamit sila nga agianan sa kaluwasan sa Ginoo. And so Gomer, after this, Gomer returned to whoredom and adultery. Nagbalik pagid siya. Naghawas ng balay, nagbalik. Lisod, no? Gikuha na nimo, gipalayo na nimo, giatagan ng mga anak ng bago, bisan pang mga bata, ang mga anak, glisak ng mga ngalan. Pero nagbalik pagid siya. Nagbalik pag yun. Unsa ka ano? Kung kita to, unsa na to? Pero nagbalik pagid siya. Unya, pagbalik niya, ingon sa pulo sa Ginoo, nagsulti ang Diyos sa kay Josiah. Sa chapter 3, verse 1. Ingon din sa pulo sa Ginoo. Then the Lord said to me, go again and love a woman who is loved by a lover, and is committing adultery, just like the love of the Lord for the children of Israel, who look to other gods and love their raisin cakes of the pagans. So I bought her to myself for 15 shekels of silver, and one half homer of barley. Gito, isuko po sa Ginoo, Hosea, pangitaha ang imong asawa. Pangita. Taon po, si Hosea, nagpangita gyapon. So si Hosea, nakita niya ang asawa niya. Ang iyang gihimo, gibayran niya tong tao nga nag-adapt siyang asawa. Gibayran niya. Di ba? Iya ba tong asawa? Ano bayran man niya? Lisod, di ba? Pero sa pulo sa Ginoo, because that of this thing, ang nahitabo sa kay Gomer is that he was bought many times. And so, this is the third time experience of grace ni Gomer. Katulad niya. And so, balik na po siya dito sa balay ni Hosea. Balik na po siya ang mga anak. Balik na po siya sa kaayos sa Ginoo. Natawa po si kanin ninyo, ang chapter 3. Nangunin ni, so I bought her for myself for 15 shekels of silver and one half of homer of barley. And I said to her, you shall stay with me many days. You shall not play with harlot. Nor shall you have a man. 2, you will be toward me, will I be toward you. For the children of Israel shall abide many days without king or prince, without sacrifice or sacred pillar, without ephod or teraphim. Afterward, the children of Israel shall return and seek the Lord their God and David their king. They shall fear the Lord and his goodness in the latter days. Mag-igsoon sa Ginoo mo na yung tamo. Balik siya. Pero ang makita nato ba nga ang kayo sa Ginoo. Now, ang pangutanan na ko ganing. Kapilata ipakita sa Ginoo sa tong grasya niya parang balik na sa Ginoo.
How many times should God show you His grace so that you are going to go back to Him? Ang uban sa atong gahulat man gyud. Ginoo tabangi ko. Tabang, kung ang tabang ginapakita nimo di man tabang nga isakto. How many times? Mga isuon sa Ginoo unta no? Gigrasyan naman ta sa Ginoo. Gihatan naman niya sa atong iyang kinabuhi. Gihatagan naman ta kaluwasan. Gihatagan naman ta mahimon niya para sa ato. Unta ka nang iyang gihimo nga grasya sa ato. Atong makita ang iyang kaayos namang kinabuhi. How many times? How many times? Mga isuon sa Ginoo, ako nagato nga sa Ginoo di lang second chance. With God, there are more than 2 chances. A lot of chances nga mahatag sa Ginoo sa atong kinabuhi. But always remember this. Remember this. Mag-abot ganing katapusan nga tsansa nga di ka pa mabalik sa Ginoo, tudas ka. Dumdumunin mo na. Di ka ganing magbalik sa Ginoo, nga gipakita niya sa imong grasya niya sa imo, unya di ka magbalik sa iya, matudas ka. I don't know kung sa himuon niya sa imo, but I know this. So Ginoo mag-isuo sa Ginoo, balik ta sa iya. Di na magulat pa kadaghanon pag ginagrasya niya. Nakita ba nato nga maayos siya sa atong kinabuhi? He is so good with us. He can do a lot of things for us. He will do things for us that we have never seen before. And so, the return of the plentiful season on Gomer from God. And then the last one here is that, what are we going to do? What we're going to do is this. We are to be thankful to God for His merciful and graceful dealing. We do not deserve His grace and mercy, but He still manifests them to us. Di ba yata ngayon? Di no? Maluoy ba sa Ginoo? The best gift of grace given to us is our free salvation. Maunang pinakamaayo ang gihatag sa Ginoo sa ato. He made complete at Calvary. We do not deserve. We don't deserve it, but Christ reserved it for us. Mga igsoon sa Ginoo, ang grasya sa Ginoo ang nagabot sa ato, dumdumon nato na. Lantawon nato kana. Ikinabuhi nato kana. Pasalamatan nato kana. Kay maunang mga butang nga tuyo sa Ginoo nganong padayon siya nagalagad sa ato. Now, if you remember, in the book of Romans, naayo sa kaparte sa Romans nga gibalik-balik niya ang mga insidente about 3 times. Ingon sa primerong verse niya, and He gave them up. First verse. Second verse niya, and He gave them up. Third verse, and He gave them up. Pagkauman, wala na. Kaya malumong ano? It seemed to be that in those verses, God is giving His second motion. Murag motion sa kono, kongreso ba? Unsa man? Third motion na sa second motion. Kinsa? Ang Ginoo siya nga, di na ko nimo. Sa oras nga dili na Ginoo sa imo, sorry ka na lang. Pero samtang okay ka pa sa Ginoo, balik ka sa Ginoo, please. Balik ka. Sige, mag-aampo kita mag-isuon. Amahan na mo kalagit noon, salamat yun sa imong kaayo sa amo. Salamat ko, nimo na mo Ginoo ikaw, matarong, maayo Ginoo ka namo. Unya kami, nag-aampo Diyos kay ikaw, magtabang. Kami Ginoo mahimo mga anak nimo Ginoo nga maghatag sa mga kinabut para Ginoo sa paggamit nimo. Lord, I pray that you're going to bless us Lord today. Okay, malo kami Ginoo nga dili sayon. Dili sayon Ginoo ang mag-alaga Ginoo kanimo, but naa ang kalipay, naa ang imo pagbantay, naa Ginoo din ang imo Ginoo kaluoy Ginoo kanamo nga nagahatag kanamo sa paghatag kanamo Ginoo sa imong kaayo Ginoo kanamo. Bantay kami, panlangini kami Ginoo sa among imong karon nga buntag. Ikaw maghatag Ginoo kanamo sa imong Ginoo nga gusto himuon namo. Panlangini kami Ginoo sa mga butang nga dapat namo himuon kani nga semana and the rest of the weeks and the rest of the year. Bless us Lord and help us. I pray this in Jesus' name. Amen.